Ano bang problema mo, Solen? Ilang beses na tayo nagtalik ngayong buwan. Pero bakit puro negatibo ang resulta ng PT na yan? Nakakapagod na ha. Ilang beses na tayong sumusubok pero wala pa rin. Hindi ko alam. Ako rin naguguluhan. Ginagawa ko naman lahat ng sinabi ng matanda para magkaroon tayo ng anak. Pero wala pa rin. O baka naman pinalalaglag mo lang. Hindi ko lang alam. Karding naman. Hindi naman malabo eh. Ayaw mo siguro sa akin na magkaanak. Kasi hindi ako mayaman. Natatakot ka na baka maghirap lang tayo at ang magiging anak natin. Siguro nga ayaw mo magkaanak sa akin. Dahil mas mahal mo pa yung ex mo na mayaman ano. Nangihinayang ka na siya na lang sanang pinakasalan mo. Ano ba? Praning ka na naman. 4 na taon na tayong kasal. Tapos issue pa rin sa'yo si Roman? Pinagsasabi mong nangihinayang. Anong tingin mo sa akin, mukhang pera? Kung pera lang ang habol ko sa lalaki, edi sa kanya na lang sana ako nagpakasal. Pero mas pinili kita kasi ikaw naman yung mahal ko. Eh ano ang dahilan kung bakit hindi tayo magkaanak? Hindi ko alam. Baka hindi pa ito yung nakalaan na panahon para sa atin. Hindi pa rin eh. 4 na taon na tayong sumusubok, Solen. Kailan pa ba? Kapag wala na akong gana sa kama? Nakakapagod na, Solen. Gusto ko na magkaanak. Ako na lang ang walang anak sa aming magkakapatid. Eh ano nga ang gagawin ko? Ayaw tayong bigyan ng anak. Kaya siguro ayaw tayong bigyan ng anak ng Diyos eh. Dahil gagawin mo lang trophy ang anak natin. Para lang hindi ka maliitin ng pamilya mo. Kaya mo ko pinipilit na magkaanak. Ni hindi mo man lang nga matanong kung may problema ba ako sa kalusugan ko. At bakit hindi tayo magkaanak? Ang nasa utak mo lang, yung ego mo. Bunganga mo, Solen ha? Bakit? Sinasabi ko sa'yo. Totoo naman ah. Akala mo ba hindi ko narinig yung usapan niyo ni Kuya Robert? Kaya mo lang gustong magkaanak. Kasi ayaw mong isipin ng mga magulang mo na hindi ka tunay na lalaki. Manahimik ka nga! Mananakit ka na? Sige, saktan mo ako. Bugbugin mo na ako. Para lalong hindi tayo magkaanak. Ewan ko sa'yo. Kung alam ko lang na may problema ka sa matris mo, edi sana iba na lang yung pinakasalan Hindi ko. humanap ka ng iba na pwede mong anakan natin. Good luck na lang. Kasi kapag ginawa mo yun, sa kulungan ng bagsak mo. Tinatakot mo ako? Hindi kita tinatakot. Yun talaga ang gagawin ko kapag sinubukan mo akong lokohin. Tandaan mo yung kading. Dami mong alam. Bahala ka nga sa buhay mo. Nakakasawa ka ng pakisamahan. Siguro nga tama ang hinala ko na baka sinasadya mo lang ipalaglag ang anak natin. Kaya ayaw mo ng ganitong buhay. Pero sige, gusto mo yan eh. Padabog na lumabas ng bahay si Carding. Naglaglagan pa nga ang mga nakasabit sa pintuan. Naiwan na lamang si Solen sa sala na nagpapahid na lamang ng kanyang luha. Hindi niya inakala na babaguhin ang resulta ng PT ang gabi na sana'y masaya na sila. Anibersaryo kasi ng kanilang 4 na taong kasal. Kaso nga lang, sa kasamaang palad, nauuwi lamang iyon sa pagtatalo. Dahil wala namang kasama si Solen sa kanilang bahay, wala rin naman siyang gagawin. Naisipan na lang muna niyang lumabas. Wala sang tiyak na pupuntahan. Basta ang nais niya lang ay makapagpahangin, magmuni-muni at sandaling makalimot. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, napatingala siya sa itaas. Lord, ano bang problema? Bakit ayaw niyo kaming bigyan ng anak? May nagawa ba akong mali para ganituhin niyo ko? Nakikiusap ako. Pagkalooban niyo na ako ng anak. Ayokong masira ang relasyon namin ng asawa ko. Ayokong maghanap siya ng ibang babae na maaanakin niya. Hindi ko kaya. Nang babagsak na ang kanyang luha ng mga sandaling yun, unti-unti na siyang nawala ng paniniwala sa Diyos. Pakiramdam ng babae, wala naman talagang Diyos na nakikinig sa kanya. Napatigil sa paglalakad ang babae. Nang may puting sasakyan ang huminto sa gilid, napalingon siya roon at bumungad sa bintana ang isang lalaking pamilyar. Gwapo ang lalaki at mukhang mayaman. Solen, anong ginagawa mo dyan?
Gabi na at mahamog. Sakay ka na rito. Nagdadalawang isip si Solen. Ang lalaki kasing yun ay si Roman, ang kanyang dating nobyo bago niya nakilala si Carding. Alam niyang magagalit si Carding sa oras na malaman nito na nakipag-usap siya sa kanyang ex. Pero hindi na itago ni Solen ang kanyang nararamdaman. Pagkakita niya kay Roman, mas lalo lamang siyang umiyak. Nag-alala ang lalaki, kaya dali-dali naman itong lumabas ng sasakyan. May nangyari ba? Nag-away ba kayo ni Carding? Sabihin mo sa akin. Pumasok ang dalawa sa sasakyan at pansamantalang ipinarada muna ni Roman ang kotse sa gilid. Malalim na paghinga ang kinailangan ni Solen bago niya sinimulan ang kwento. Sumubo kasi kami magkaanak. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin kami nagtagumpay. Kaya ayun, nagalit siya sa akin. Pinag-isipan niya na pinapalaglag ko ng palihim ang bata. Sira ulo pala siya eh. Paano ko ipapalaglag ang bata kung wala pang 1 buwan? 2 buwan matapos kami magtalik, nagtitest naman ako. Tapos pinapalaglag ko raw. Hindi ako makapaniwala. Hindi naman siya dating ganon. Sinubukan niyo na bang magpa-check up? Baka mamaya niyan. Isa pala sa inyo may problema. Tingin mo, nasa akin ba ang problema? Hindi ko alam. Hindi naman ako doktor para sagutin ang tanong mo na yan. Naguguluhan na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko para maging maayos ang relasyon namin. Kapag sinabi ko magpa-check up kami, ayaw niya. Gastos lang daw. Nakakainis. Ikaw naman kasi. Ang ganda-ganda ng relasyon natin noon. Iniwan mo pa ako para lang dyan sa asawa mong si Raulo. Yan tuloy. Roman naman, akala ko ba tapos na tayo sa issue na yan? Joke lang naman. Ito naman. Hindi nakakatuwa. Bababa na sana si Solen nang hawakan siya ng lalaki sa kamay. Wait, may alam akong lugar para makapag-relax ka. Kailangan ko nang umuwi. Baka malaman pa ito ni Carding. Bakit? Wala naman tayong ginagawang masama. Tsaka, mas maganda nga na may isang tao kang nakakausap. Kesa naman asawa mo lang, binabaliwala ka pa. Hindi na nagsalita pa si Solen. Pinaandar na rin ni Roman ang sasakyan paalis. Pumunta sila sa madalas nilang kainan ng lugaw noon. Nasa mataas na parte iyon dahil nasa kalagitnaan na rin ng bundok. Bukod sa kanila, meron din namang ibang dayo ang naruroon para lang sa lugaw. Kumain ang dalawa habang nag-uusap ng kung ano-ano. Makalipas ang ilang minuto, natapos na rin sila. Ang ganda ng buwan. Ang ganda nga. Sana ganyan na lang din kaganda palagi ang buhay. Sa kanilang pagmumuli-muli, isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Puti na ang buhok ng matanda at medyo nakukuba na rin. Iha, gusto mo bang magkaanak? Nagtaka si Solen. Tila ba alam na matanda kung anong problema niya. Nagkatinginan silang dalawa ni Roman. Hindi muna siya sumagot. May alam akong paraan, Iha. Gusto mo bang subukan? Hindi na po. Makatutulong ito para hindi ka iwanan ng asawa mo. Sa katunayan, marami na akong natulungan na babae. Lahat sila masaya ang buhay dahil nagkaanak sila. Hindi komportable si Solen sa mga sandaling yun. Napansin naman iyon ni Roman, kaya sumingit na sa usapan ang lalaki. Mawalang galang na ho. Pero wag niyo sanang gagambalain ang utak niya. Marami po kasi siyang iniisip. Pasensya na. Pero kapag naisip mo ulit ang sinabi ko, maaari kang bumalik dito, Iha. Sa mga ganitong oras ako lagi napapadaan dito. Mauuna na ako. Naglakad na rin palayo ang misteryosang matanda. Huwag mo nang pansinin yun. Madalas nga nandito yun.
kapag napapadaan ako rito. Werdo yun. Sabi nila, may saltik daw yun. Ganun ba? Bago sumapit ang gabi, naisipan na rin ng dalawa ang umalis sa lugar na yun. Malamig-lamig na rin kasi ang klima. Pagdating nila ng tulay, ibinaba na rin si Solen. Maraming salamat. Kahit na papaano nakalimot ako. Ingat ka sa pagmamaneho. Kapag may problema, sabihan mo lang ako. Lagi akong available para sa'yo. Gumiti ang lalaki, saka maingat na minaneho ang sasakyan. Bubuntong hininga na lamang ang babae. Sa kanya na lamang napagtanto na hindi siya dapat nakikipag-usap o sumasama sa kanyang dating kasintahan. Pero sa kabilang banda, nagpasalamat pa rin siya kay Roman. Kung di dahil kay Roman, baka humantong na siya sa desisyon na hindi niya gugustuhin. Nang makauwi na siya sa kanila, naabutan niya si Carding na nagsasaing. Halatang inis ito sa kanya pagkapasok niya pa lang ng bakuran. Saan ka ba naman galing, ha? Walang pagkain dito sa bahay. Sa labas. Alam ko galing ka sa labas. Naglakad-lakad. Bakit ba? Hindi mo ba kayang kumilos mag-isa? Ngayon na nga lang ako makakapagpahinga sa trabaho. Ako pang gagawa nito. Bisit naman ang buhay ito. Magsasaing lang yan. Hindi mo ikamamatay yan. Tumayo si Carding. Galit na galit ang mata nito. May kinikita ka ba sa labas? Baliw ka ba? Baka ikaw. Saan ka ba galing kanina nung umalis ka? Huwag mong iniiba ang usapan. Wala akong kinita. Tamang hinala ka na naman eh. Gawain mo kasi siguro. Solem, kung hindi mo ko mabibigyan ng anak, gusto ko mag-ampon. Pero gusto ko kadugo. Otomatikong nagsalubong ang kilay ng babae. Hindi kasi normal ang isip ni Carding. Para sa kanya, immoral ang ideya na yun. Naririnig mo bang sarili mo? Gusto mong magkaanak pero sa ibang babae at aampunin natin? At gusto mong ituring ko ring anak yun? Hindi ka ba pamilyar sa baby maker? Magbabayad tayo, tapos sa atin din ang bata. Sira pa lang tuktok mo eh. E di kung ayaw mo, di maghiwalay na lang tayo. Total, hindi mo naman ako mabigyan ng anak. Natameme ang babae sa kanyang narinig. Yun ang pinakaayaw niyang mangyari. Alam niya kasing kahit kasal silang dalawa, batid niyang kaya siya nitong iwan ni Carding. Hintayin mo lang maluto yan. Matutulog na lang ako. Padabog na pumasok ang lalaki sa loob. Naiwan si Solim sa labas at napaupo na lamang siya sa hagdanan. Parang matutuliro ang kanyang utak. Mahal na mahal niya kasi si Carding kahit iba ang pakikitungo nito sa kanya. Kailangan ko mag-isip ng paraan kung paano ako magkakaanak. Ayokong iwanan ako ni Carding. Ayoko. Kinabukasan ng umaga, umalis agad si Carding para magtrabaho. Sa mga sandaling yun, balisa pa rin ang babaeng si Solen. Hindi na nga siya nakatulog ng maayos sa kaiisip ng paraan. Hoy, Solen! Napatingin si Solen sa labas ng kanilang bintana. Ang kanyang matalik na kaibigan ang naroon. Dahil doon, biglang nabuhay ng loob ang babae. Halos 1 taon na rin kasi silang hindi nakakapag-usap. Gawa ng ibang bansa si Alona. Alona, kailan ka pa nakauwi? Lumabas si Solen para kausapin ang kaibigan. Kagabi lang. Diyos ko, kamusta ka? Ang ganda mo pa rin ah. Naku, hindi naman. Stress na nga ako eh. Kahit paano, naging masaya ang mga sandali ni Solen sa mga pagkakataon na yun. Malaki ang naitulong sa kanya ng kaibigang si Alona. Nalibang kasi siya sa pakikipagkwentuhan. Namiss talaga kasi nila ang isa't isa. Makalipas ang halos 1 oras, nagpaalam na si Alona. Kailangan na rin kasi nitong umuwi ng mga oras na yun. Next time ulit sis ha. May inaasikaso pa kasi ako eh. Kaya medyo abala. Sige sis,
Maraming salamat Kumuway na lang ang babae na makalabas ito ng kanilang bakuran. Napangiti na lang ang babae. Ay, buti naman nakabalik na si Alona. Kahit papano, may makakausap na ako. Iniligpit na ni Solen ang mga nasa lamesa. Papasok na sana siya sa maliit nilang silid ni Carding nang biglang may narinig siyang sitsid. Sino yan? Nagmumula iyon sa labas, kaya naman naglakad si Solen patungong bakuran at sinuri na maigi ang paligid. Sa kaliwang banda, may nakita siyang imahe ng matandang babae. Hindi niya makita ang mukha dahil sa kakulangan ng liwanag. Sino ho kayo? Anong kailangan ninyo? Hindi na tumugon ang matanda. Nanatili na lamang natahimik ang paligid. Kinuha ni Solen ang posporo at gasera sa gilid ng lutuan. Nang iilawan niya na ang parteng yun, wala na ang matanda. Napailing na lamang si Solen. Sa isip-isip niya, baka lumakas na naman ang kanyang imahinasyon. Bagay na hindi niya masabi kay Carding. Ayaw niya kasing isipin ng lalaki na nababaliw na siya. Pero sa totoo lang, ilang araw na rin talaga siyang nakararamdam ng kakaiba. Yung tipong kapag mag-isa lamang siya o kaya'y tahimik na ang paligid, pakiramdam niya may sumusunod sa bawat niyang galaw. Baka kulang lang ako sa tulog. Pumasok na lamang ang babae sa bahay. Bago niya isinara ang pinto, tiningnan niya pa ang labas. Wala na siyang nakitang kakaiba, kaya itinulog na lamang niya iyon. Ilang araw pa ang nakalipas. Naging maayos naman uli ang relasyon ng mag-asawang Carding at Solen. Kahit paulit-ulit na nabigong magkaanak, sinusubukan pa rin nila ng maraming ulit. Kahit nagtatalik sila ni Carding, pakiramdam ni Solen, nawawala na ang pagmamal sa kanya ng lalaki. Nababahala na siya na baka isang umaga, iwanan na lamang siyang bigla ni Carding. Kaya naman, sumasagi sa isipan niya ang isang ideya na hindi niya kailanman naisip na magagawa niya. Tama. Kaysa naman gumamit pa si Carding ng baby maker, ako na lang ang gagawa ng paraan. Tama. Naligo at nagbihis ang babaeng si Solen. Tinext niya ang lalaking si Roman. Nakigamit lang siya ng cellphone sa kapitbahay dahil ayaw siyang bilhan ni Carding. Dakong alas 5 ng hapon, nasa plaza na ang babae. Nakatayo siya sa gilid habang naghihintay sa binatang si Roman. Mga ilang sandali lang, may sasakyan ang huminto sa harapan niya. Solen, sakay na! Uy, Roman! Nagmamadaling sumakay ang babae at tumabi sa gilid ni Roman. Malapad ang ngiti ni Roman noong mga sandaling yun. Ganon din naman si Solen. Ano namang nakain mo at nakipagkita ka sa akin? Baka mamaya niyan, magalit si Carding sa'yo. Naku. Wala naman tayong gagawing masama. At saka hindi naman niya malalaman. Gusto ko lang naman kasi magpasama sa'yo. Magpasama? Saan? Doon sa kinainan natin ng lugaw. Gusto kumain ng lugaw. Sakto, malamig ngayon. Hindi. Gusto kong makita uli yung matanda. Gusto ko siyang makausap. Unti-unting nawala ang magandang ngiti ni Roman noong mga sandali na yun. Sumeryoso ang mukha nito na tila nawewerduhan. May mga nabasa kasi ako sa tindahan ng libro sa bayan. May ilang mga ritual daw na ginagawa yung mga sinaunang tao para magkaanak. Ang sabi doon, nagiging epektibo daw yun sa mga babaeng unang beses pa lang na magkakaanak. Gusto kong subukan yun, Roman. Solen, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Tsaka, wala tayong kasiguraduhan kung totoo nga ang ritual na yan. Sa panahon ngayon, wala nang naniniwala dyan. Totoo man o hindi, gusto ko pa rin subukan.
Desperada na akong magkaanak. Natatakot ako na baka sa susunod na linggo, iwanan na lang ako ni Carding dahil wala pa kaming anak. Gusto ko na magdalang tao, Roman. Lahat gagawin ko, mangyari lang yon. Pero Solen, dapat dun tayo sa ligtas at sigurado. Hindi kasi natin alam kung anong pwedeng mangyari o kung anong pwedeng maging epekto nito sa'yo kung susubukan mo. Sige na naman, Romano. Suportahan mo na lang ako sa gusto ko. Ikaw lang ang mas makakaintindi sa akin eh. Wala akong ibang mapagsabihan nito. Solen naman kasi. Bakit naman kasi pumapayag ka na pwersahin ka magkaanak ng asawa mong si Raulo? Ano? Hindi mo ba ako sasamahan? Sige na. Pero kapag naramdaman kong hindi makakabuti sa'yo, huwag mo na ituloy ha. Yun ang kasunduan. Sige. Kahit labag sa kalooban ng lalaki, pinaandar niya na lamang ang sasakyan. Nakarating sila sa lugawan sa gitna ng bundok. Halos kalahating oras din silang tumambay doon, saka lamang lumitaw ang matanda. Si Solen na mismo ang lumapit sa matanda. Nakangiti ito sa kanya, para bang alam nitong hinahanap siya ni Solen. Magandang gabi ho, Ale. Kayo ho ba yung nakaraan na matandang kumausap sa akin? Ako nga Bakit? Nakapag-desisyon ka na ba? Tumingin sandali ang babae kay Roman. Tila nang hihingi ito ng kanyang pagpayag. Kibit balikat lamang ang tugon sa kanya ng lalaki. Kung magpapatulong po ako sa inyo na magkaanak, ano po ba mga dapat na gawin? Hindi ko maaaring sabihin dito dahil maraming tao. Pero kung gusto mong malaman, maaari mo kong sundan sa bahay ko. Nandyan lamang sa ibaba. Konting lakad lang, Iha. Sige po. Nauna nang naglakad ang matanda. Sandali namang pinigilan ni Roman ang babae. Sigurado ka ba talaga? Oo nga. Kung ayaw mong sumama, edi ako na lang. Ano pa nga ba? Edi sasama na lang. Sinundan ng dalawa ang matanda sa paglalakad. Pababa sila ng bundok at sa ibang direksyon ang kanilang nilalakaran. Hindi talaga maganda ang kutob ko. Baka mamaya pagbaba natin, dalhin pa tayo ng matandang yan sa mga rebelde. Maganda ka pa naman, Solen. Sigurado ko kukunin ka nila. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Praning ka lang eh. Kalma ka lang dyan ha. Kalalaki mong tao, duwag ka. Ako, tuwag? Pinaglaban nga kita pero walang nangyari. Sinamaan na lamang ng tingin ni Solen si Roman na nahimik naman din kaagad ang lalaki. Nandito na tayo. Ayan ang munting bahay ko. Narating nila ang isang bahay na gawa lamang sa kawayan at ang bubong naman ay mga pawid lamang. May malawak na bakuran at marami ding pananim sa paligid. Siya nga pala, hindi pa pala ako nakakapagpakilala. Tawagin niyo na lamang akong Lola Erma. Ako naman po si Solen. Ito pong kasama ko. Kaibigan ko po, si Roman. Oh, sige. Pasok na kayo. Pumasok ang tatlo sa bakuran. Pinaupo sila ng matanda sa upuang yari sa katawan ng punong niyog. Sandaling naghintay ang dalawa. Paglabas muli ng matanda, may inihanda iyon sa loob at maya-maya lamang binalikan din sila ni Lola Erma sa bakuran. Halika na, Iha. Ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang mga dapat gawin para magkaanak ka na. Ako lang po bang mag-isa? Oo, Iha. May iwan dito ang kasama mo. Hindi naman kasi dapat malaman ng iba ang proseso ko dahil hindi naman sila ang nag-aalay ng ritual. Sige na, Solen. Maghihintay lang ako dito. Sige, salamat. Pumasok na ang matandang si Erma at Solen sa loob. Pagtingin ni Solen sa bahay,
Marami siyang nakitang mga nakasabit ng kung ano-anong burluloy. May mga garapon din na malabo ang tubig na laman. Maupo ka dyan, Naiiha. Namamanghang naupo si Solen sa gitna ng telang itim. Sandaling may kinuha ang matandang si Erma. Lola Erma, matanong ko lang po, albularyo po ba kayo? Hindi ako albularyo, pero marami akong alam na ritual. Isa na roon ang ritual ng pagbubuntis. Kaya ngayon, Iha, sabihin mo sa akin, hindi ka pa ba nabubuntis kahit ni minsan? Hindi po. Nakailang subok na po kami ng asawa ko. Pero hindi talaga kami makabuo. Pues ngayon, gagawa natin yan ng paraan. Halika, akin ang kamay mo. Inabot ng babae ang kanyang kamay. Nagulat siya nang tusukin ng matanda ang kanyang daliri. Ipinatak ang dugo sa tasa ng may lamang tubig. Pagkatapos ay may inihalo doon ng kung ano-ano na di umano halamang gamot daw. Baka ikaw ang baog, Iha. Makakatulong ito para mas lumakas ang pangangatawan mo. Nang sa ganoon, maaari ka nang makabuo. Ininom ni Solen ang nasa tasa. Sa mga unang sandali, wala pang nararamdamang kakaiba si Solen, pero maya-maya lamang nakaramdam na siya ng paghahilo. Inalalayan siya ng matanda. Inihiga siya sa papag, inalis ang kanyang panty, at inangat lamang ang kanyang palda. Bakit po nahihilo ko? Ano pong ginawa niyo? Epekto yan ng gamot, Iha. Maya-maya rin ay mawawala na rin yan. Itong ginagawa ko ay sinusuri ko lamang ang kasalanan mo. Bago man mawala ng manay, may naramdaman na lamang siyang ipinahid ng matanda sa kanyang ari. May sinabi pa ang matanda sa kanya, pero hindi niya naintindihan. Nawalan na rin siya ng banay ng mga oras na yun. Nagising siya nang nasa tabi niya na si Roman. Nasa loob na sila ng sasakyan. Nahimatay ka raw, sabi ng matanda. Kaya pumasok na ako kanina para bitbitin ka. Sabi ni Lola Erma, masyadong mahina daw ang katawan mo. Kaya hindi ka makabuntis-buntis. Bili niya pa, huwag ka raw muna makikipagtalik sa asawa mo ng 2 linggo. Pagkatapos ng 2 linggo, saka ka raw makipagtalik. Mabubuntis ka na raw nun. Nasaan na tayo? Pauwi na. Sabi ni Lola Erma, magpahinga ka na. Sa tingin mo, magkakaanak na kaya ako? Kung totoo ang ginawang ritual sa'yo, malaki naman ang tsansa. Napangiti na lamang ang babae sa sobrang saya. Kahit wala pa ang resulta ng ritual, nararamdaman niyang malapit na siyang maging ina. Doon ka muna sa bahay ko. Hindi kita pwedeng iwan sa plaza ng ganyan. Hindi na. Kaya ko naman ang umuwi mag-isa. Huwag ka na ngang makulit. Katatapos mo lang himatayin. Mahina pa yung katawan mo. Sa bahay ka na lang magpahinga. Tsaka huwag ka mag-alala. Walang malis yun. Hindi naman kita gagambalain. Baka kasi hanapin ako ni Kathleen. Huwag na nga tayong maglokohan. Alam naman natin dalawa na walang pakialam sa'yo yun. Unless magkaanak ka. Kaya sige na. Magpahinga ka na sa bahay ko at bukas na umaga, ihahatid kita sa plaza. Wala namang nagawa si Solen sa pamimilit ng lalaking si Roman. Habang abala sa pagmamaneho ang lalaki, palihim niya iyong tinitigan. Sa isip-isip niya, ano kaya ang buhay niya kung si Roman ang pinakasalan niya? Napangiti na lamang si Solen sa kanyang iniisip. Ngunit ang mas nagpapasabik sa kanya ay ang magkaroon ng anak. Nakarating na sila sa bahay ni Roman. Sa bahay pa lang, makikita na agad na naging successful sa buhay si Roman.
Pangmayaman kasi ang bahay ng lalaki. Masyadong malaki ang bahay na yun para sa kanilang dalawa lamang. Mag-isa ka lang dito? Oo, mag-isa lang ako. Binili ko ito nung makakuha ako ng malaking project. Maganda ba? Ang ganda. Parang bahay ng artista. 2 linggo na ang nakalilipas. Sa mga nakalipas na araw, mas lalong naging mahirap para kay Solen ang mga dumaang araw. Dahil kasi sa ilang beses siyang pagtanggi na makikipagtalik sa asawa, lalong nagkaroon ng hinala si Carding na may ibang lalaki si Solen. Gabi noon, sa halip na matulog na lamang ang dalawa, nagsigawan pa sila sa kalaliman ng gabi. Bakit ba ayaw mo ipagamit sa akin yung katawan mo? Pagod ako. Gusto ko namang ma-relax. Tanggi ka ng tanggi. Nung nakaraang araw pa yan Ano ba problema mo? Siguro may lalaki ka, no? Iiling-iling si Solen. Kinabukasan pa kasi ang opisyal na maaari uli siyang magpagalaw sa asawa. Base kasi kay Lola Erma, mawawala ang bisa ng ritual kapag hindi niya sinunod. Kung pwede nga lang, hindi niya sabihin kay Carding ang ginawa niya. Ang kaso lang, alam niyang magiging tutol ang asawa nito sa ginagawa niyang hakbang. Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? May lalaki ka, no? Wala. Ano ka ba naman? Wala lang ako sa mood. Wala sa mood. Nung nakarang buwan lang, parang uhaw na uhaw ka sa talik. Tapos ngayon, wala ka sa mood. Ginagago mo ba ako, Solen, ha? Umamin ka nga! Nagiging mara si Carding sa mga sandaling yun. Hinawakan ng lalaki ang kanyang buhok at sapilitang hinarap sa mukha ng lalaki. Umamin ka na! Sinong lalaki mo, ha? Sino? Wala akong lalaki. Wala. Napapraning ka na. Kapag nalaman ko kung sino yung lalaki mo, papatayin ko siya. Tapos bahala ka na rin sa buhay mo. Naiintindihan mo? Saan ka magaling? Ang magbanta, ang maging payulente. Sasampalin na sana ni Carding ang babae. Mabuti na lang dumating ang kaibigan ni Solen na si Alona. Sige, ituloy mo. Ipapakulong kita. Humarang ang babaeng si Alona. Nagsalubong naman ang kilay ni Carding. Huwag kang makikialam dito, Alona, ha? Wala kang alam sa nangyayari. Wala nga akong alam, pero hindi tama na mananakit ka ng babae. Tandaan mo, may batas tayo para sa mga mapanakit na katulad mo. Kung lalabagin mo yun, mapipilitan akong isumbong ka sa mga pulis. Inalalaman ka pang batas-batas. Anong batas yun? Ang epal mo. Padabog na lumabas ng bahay si Carding. Sis, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Maiyak-iyak na yumakap si Solen kay Alona. Tahan na, nandito na ako. Hindi ka na masasaktan ng mokong na yun. Tatayo na sana si Solen nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Napahawak siya sa tiyan sa sobrang sakit. Tila ba may kung anong gumagalaw sa loob nito. Anong problema, sis? Sobrang sakit ng tiyan ko. Teka, tatawag lang ako ng tricycle, ha? Pupunta tayo ng ospital. Sandali lang. Sa sobrang sakit ng tiyan ni Solen, napaupo siya sa sahig. Ramdam na ramdam niya na tila may buhay na nasa loob ng kanyang tiyan. Naramdaman niya rin na para bang umumbok ng bahagya ang tiyan niya na parang namamaga. Pagbalik ni Alona, may kasama na itong lalaki na siyang bumuhat naman kay Solen. Isinakay ang babae sa tricycle. Agad na itinakbo sa ospital. Naalis naman ang pananakit ng tiyan niya, kaso nga lang, labis niyang ikinagulat ay ang resulta ng kanyang check-up. Ang misis, 4 na buwan na po kayong buntis. Hindi makapaniwala si Solen sa sinabing iyon ng doktor. Sa isip-isip ni Solen, malabong 4 na buwan na iyon dahil sa mga nakalipas na buwan. Palaging negatibo ang ginagawa nilang test. Isa pa,
Halos mag-iisang buwan na rin na hindi nagagalaw ng asawa si Solen. Makailang ulit nang tinanong ni Solen ang doktor kung tama ba ang sinasabi nito. Pero ganun din lang naman ang sinasagot nito sa kanya. Napansin niya rin na parang lumaki ng bahagya ang kanyang tiyan. Teka, bakit parang ang bilis na lumaki ng tiyan ko? Bakit parang ang lakas-lakas ng bata sa loob? Kabado si Solen sa mga sandaling yon. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag sa asawa ang nangyari. Nang pumasok na si Alona sa silid, ipinaliwanag niya ang lahat. Hindi kaya buntis ka naman nung nakaraan pa? Hindi mo lang alam. Malabo, Sisi. Kasi puro negative yung test namin. Paano mangyayaring buntis ka? Tingnan mo halata na. Parang kanina lang hindi Ano bang nangyayari sa'yo? Yung ritual. Aha? Anong ritual? Malakas ang kutob ko na konektado ito sa ritual na yun. Ano nga yun? Para magkaanak ako, may nilapitan akong matanda. Ang sabi niya, sa pamamagitan ng ritual mabubuntis raw ako ng asawa ko. Pero pakiramdam ko, hindi ito galing kay Karding. Alona, anong gagawin ko? Sandali, naguguluhan ako. Nagparitual ka para magkaanak ka? Tapos hindi yan kay Karding? Hindi. Kanino yan? Wala ka naman sigurong kinatalik na ibang lalaki, di ba? Wala, Alona, maniwala ka. Paano mangyayaring mabubuntis ka? Kakaiba yung bata sa loob ng tiyan ko, sis. Malakas siya. Ang sakit kapag sumisipa siya. 4 na buwan pa lang yan, sis. Malakas ang sumipa. Patingin nga. Napatakip si Alona nang makita ang bumabakat na paa sa tiyan ni Solen. Sa puntong yun, alam nilang dalawa na may hindi tama sa ginawang ritual. Sis, ano bang ritual ang ginawa sa'yo? Parang hindi yan normal na bata. Sis, anong gagawin ko? Hindi ito pwedeng malaman ni Karding. Baka mapatayin niya ako. Kumalma ka muna, okay? May kilalang albularyo si Mama. Doon sa kabilang barangay. Ipapatingin kita ron. Diyakap na lamang ni Alona ang kaibigan. May dala ka bang cellphone? May iti-text lang ako. Hindi ako pwedeng umuwi sa bahay ngayong gabi. Doon na muna ako sa kanya. Kahit saan ka, sasamahan kita. O eto, i-text mo na. Makalipas lang ang kalahating oras, may sumundo na sa kanilang sasakyan. Nag-aalalang inakay ni Roman ang babaeng si Solen at isinakay sa sasakyan. Nagtaka naman si Alona sa nangyari. Sa pagkakaalam kasi nito, dating kasinda ni Solen ang lalaki. Habang nasa biyahe, hindi na maiwasang magtanong ni Alona. Kuya, hindi ba ikaw ang ama ng dinadala ng kaibigan ko? Ano ka ba? Bakit ganyan ka magtanong? Aba, naninigurado lang ako. Ex mo yun eh. Malay ko ba? Natawa na lamang si Roman sa kanyang narinig. Hindi ako ang ama. Sa katunayan, alam ko rin hindi si Karding. Wala sa aming dalawa at walang nakakaalam kung sino. Anong ibig mong sabihin? Ako ang kasama ni Solen nung magbaritual siya. Ginawa ko ang lahat para pigilan siya. Pero hindi siya nagpapigil. Una pa lang, naalala na ako na hindi maganda ang sinasabing ritual ng matanda. Kahit ex ko siya, wala nang namamagitan sa amin. Kaibigan na lang ang tingin na namin sa isa't isa. Malaki nga ang pasasalamat ko kasi noong wala ka pa, si Roman ang tumutulong sa akin. Kung sabagay, doon na ako sa ex na mabait kaysa sa asawa na walang kwenta. Ligtas silang nakarating sa bahay ni Roman. Pagpasok pa lang ng sala, namangha na kaagad si Alona. Dito muna kayo sa bahay ko May 4 na kwarto sa taas. 2 naman dito sa baba. Kayo na lang ang bahalang mamili kung saan kayo komportable. Alena, pwede ba papuntahin mo na lang ang albularyo dito bukas sa bahay? Mas okay kung hindi na babiyahe si Solen. Wala namang problema. Maraming salamat. Pero, alam ng pangalan ko, hindi Alena.
Wala sa akin ang brilyante ng tubig. Natawa si Roman at si Solen. Pasensya na. Bale, ipaghahanda ko muna kayo ng makakain. Pag-alis ng lalaki, pabulong na nagsalita ang babaeng si Alona. Sis, bakit kasi hindi na lang yun ang inasawa mo? Syunga mo rin, no? Pero, kumusta na yung tiyan mo? Sumasakit pa rin ba? Nakaupo na sila sa malambot na sopa doong mga sandaling yun. Hindi na siya sumasakit. Pero nararamdaman ko pa rin, malikot ang bata. Magtiwala ka lang sa Diyos, sis. Magiging maayos din ang lahat. Sana nga. Kasi alam mo, pagod na rin ako eh. Pakiramdam ko, sinasayang ko lang ang buhay ko kay Karting. Ayan! Nagising ka na sa katotohanan. Very good! Nang makabalik na si Roman, sabay-sabay rin silang kumain. Napansin ni Solen ang kanyang sarili na parang ang lakas niyang kumain. Nakailang sandok siya ng kanin sa kaldero. Pinigilan niya na nga lang ang kanyang sarili dahil alam niyang makasasama ng masyado ang maraming kinakain sa gabi. Matapos kumain, nagtungo na rin ang dalawang babae sa kanilang silid. Ang kwarto ay sa ibaba ang kanilang napili para hindi nabababa ng hagdan si Solen. Kapag may problema o may kailangan kayo, katukin niyo lang ako sa unang kwarto sa itaas. Okay, good night. Maraming salamat. Paghiga ng dalawa ay nakatulog na agad si Alona. Pagod na pagod din kasi ito sa kaasikaso kay Solen. Samantalang si Solen, tulala lamang sa kisame. Nakahawak siya sa kanyang tiyan. Pinakiramdaman ang bata sa kanyang sinapupunan. Sa maikling panahon, ramdam na ramdam niya ang mabilis na pagkaumbok ng kanyang tiyan. Bagay na mas lalong nagpapaisip sa kanya. Nakaidlip naman si Solen, pero dakong 3:00 ng madaling araw, napabangon si Solen dahil sa sobrang gutom. Namamawi siya at nanginginig ang tuhod kahit marami siyang kinain nung gabi, para bang mabilis itong natunaw. Tahimik na ang paligid nang lumabas ng silid si Solen. Tinungo niya ang kusina. Pumunta siya sa harapan ng ref. Nagugulon siya sa sarili. Natatakam siya sa hilaw na karne. Alam niyang hindi niya iyon gusto, pero parang yun ang gustong kainin ng sanggol na nasa sinapupunan niya. Ano bang nangyayari sa akin? Pagbukas niya ng ref, bumunga doon ang ilang karne na hilaw. At kahit matigas pa ang karne, sinubukan ng ngat-ngatin ni Solen ang mga iyon hanggang sa tuluyan na nga niyang nabawasan ang karne. Hindi niya namamalayan kung ano ang ginagawa niya. Solen? Sandaling napatigil ang babae at napalingon. Nasa pintuan ang lalaki. Nagtataka at nanlaki ang mga mata nang makita ang hawak ng babae. Solen, hilaw pa yan. Ano bang ginagawa mo? Lumapit ang lalaki. Inagaw niya ang karne. Ibigay mo sa akin yan. Nagmamakaawa ako. Kailangan niya ng anak ko. Yan ang gusto niya, Roman. Pakiusap. Napalakas ang pagkasabi ni Solen, kung kaya't nagising na rin si Alona. Maging ito man ay nagulat din sa kanyang nasaksihan. Sis, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Parang nagiging sunod-sunuran ako sa kanya. Hilaw na karne ang tumatakbo sa utak ko. Kasi yun ang gusto niya. Naguguluhan na ako. Nasa aktong magwawala na si Solen noong mga sandaling yun. Mabuti na lamang, mabilis nilang naigapos ang babae sa haligi ng kusina. Pakiusap, huwag niyo akong pakawalan. Igapos niyo ako ng maayos. Iba na ang tumatakbo sa utak ko. Nakalitaw ang tiyan ni Solen noon. Kaya nakita ni Roman at ni Alona na bumabakat na ang paa at kamay ng sanggol na parang kaunti na lang ay mabubutas na ang tiyan ni Solen. Hindi ko gusto ang naiisip ko.
Pansamantalang lumayo si Roman at Alona para mag-usap. Sa tingin mo, aswang kaya ang nasa sinapupunan ni Solen? Aswang? Paano aswang? May narinig akong kwento. Kapag daw aswang nasa sinapupunan, mas mabilis yung lumaki sa loob. Ang isang buwan na aswang, 4 o 6 na buwan sa normal na bata. Ibig sabihin, may aswang na gumagalaw kay Solen? Hindi, yung ritual. Baka yun ang dahilan. Kinaumagahan, walang sinayang na pagkakataon si Alona at Roman. Kinontak agad ng babae ang kakilala ng kanyang ina na albularyo. Habang naghihintay sa albularyo, hindi pa rin mapakali ang babaeng si Solen. Kahit nakagapos, ay nagpupumilit pa rin itong makatakas. Sa puntong yun, nanlaki ang tiyan ni Solen. Maihahambing ito sa 7 buwan na pagbubuntis ng normal na tao. Nabahala na si Solen sa kung ano ang maaari niyang dinadala, lalo pat pakiramdam niya. Gustong-gusto talaga ng sanggol na makalabas. Sis, nagugutom na naman ako. Roman! Ano? Pwede ba natin siyang bigyan ng hilaw na karne? Hindi pwede. Kapag pinakain natin yan ng pinakain si Solen, baka mapabilis ang paglaki ng bata sa tiyan niya. Pansin mo ba? Mula nung kumain si Solen pagpunta niya rito, nadadagdagan ang laki ng tiyan niya. Hindi na normal. Ngunit wala pa 1 linggo. Sis, pasensya na, pero hindi talaga pwede. Hintayin na lang muna natin yung albularyo. Tumangutango na lamang si Solen. Halatang nilalabanan din ng babae ang gutom na sanggol sa kanyang dinadala. Pagdating ng 12:00 ng tanghali, saka lamang dumating ang matandang lalaking albularyo. Nagpakilala ito bilang si Mang Sito. Kilala ito ni Alona noon ba dahil madalas niya itong naririnig. Napatingin naman si Solen sa albularyo. Hindi pa nga lumalapit ang albularyo, tila nagwawala na ang bata sa kanyang tiyan. Aray! Naglilikot na naman siya! Aray ko! Nataranta si Alona at Roman. Mang Sito! Ayun po kaibigan ko! Suriin niyo nga po at nang malaman namin kung ano ba talagang dinadala niya. Nagmamadaling lumapit ang albularyo. Hinawakan ito ang tiyan ni Solen. Noong mga sandaling yon, bumabakat-baka talaga ang kamay at paa ng sanggol. Meron ba kayong bawang dito? Meron po. Pahingi ng bawang na tiniktik. Bilis! Agad na sinunod ni Roman ang sinasabi ng albularyo. Pagkabigay niya ng bawang, agad na ipinahid ng albularyo iyon sa tiyan ni Solen. Nanlaki ang mga mata ng albularyo. Nang maramdamang tila umiiwas sa loob ang sanggol. Iha, sabihin mo nga sa akin, may nakatali ka bang aswang? Wala po. Pero nagparitual po ako sa isang matanda. Ang pangalan niya ay Lola Erma. Ang sabi niya, kapag naritualan daw ako, tabubuntis na ako ng asawa ko. Pero ito pong nangyari. Hindi po ako ginagalaw ng mister ko. Bigla na lang po akong nabuntis. Ritual ng pagbubuntis? Opo, tama pong sinabi niyo. Ganyan din ang sinabi sa akin ng matandang babae. Iha, hindi kanya niritualan. Nilagyan ka ng matandang yun ng similya ng aswang. Paraan nila yun para magparami sa pamamagitan ng isang taong babae. Pagkasabing iyon ng albularyo, ay may bumalik na alaala kay Solen. Naalala niya ang huling sinabi sa kanya ng matanda bago siya nawala ng malay. Tama, similya nga ng aswang. Oo, yun nga ang sinabi niya sa akin bago ko nahimatay. Naaalala ko na. Ano po bang dapat natin gawin? Kailangang papalabas natin ang bata bago pa siya mas lumaki.
ikamamatay mo kapag lumaki siya ng gusto. Dahil hindi siya sa puwerta mo magdadaan, kundi sa tiyan. Bubutasin ang tiyan mo. Kailangan kitang pakainin ng karne. Sandali lang, hindi ba mas delikado yun? Mas lumalaki ang tiyan niya kapag kumakain siya ng karne. Delikado, pero wala tayong magagawa. Yun ang tanging paraan para makaisip ng lumabas agad ang sanggol sa loob. Sa oras na malasahan niya ang karne, dito na magiging ganap na aswang ang sanggol. Doon pa lang mabubuo ang kaisipan niya. Kapag mangyari yun, siya mismo ang kusang lalabas. Sige na po, gawin na natin. Gusto ko na matapos ito. Nahihirapan na ako. Bigyan mo ko ng karne. Mas maganda kung karne ng baboy dahil mas mabango iyon para sa mga aswang. Nagmamadali uli si Roman na kumuha ng karne sa ramp. Medyo malambot naman iyon dahil naibabad niya na sa tubig. Eto po. Iha, ito ang kainin mo. Mas mainam kung lulunukin mo agad para buo pa rin ang lasa pagdating sa kanya. Sige na, huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Hinayaan na muna nilang kumain ang babae habang silang tatlo ay nasa gilid lang at nagbabantay. Hindi po ba pwedeng alisin ang gapos niya? Umiling lang ang albularyo. Hindi na muna. Sa ngayon kasi, kung anong gugustuhin ng sanggol, yun ang nagre-rehestro sa utak niya. Kumbaga, para niya na rin nakukontrol ang ina. Aswang ang sanggol. Hindi naman pangkaraniwan ang bata. Kaya mas mainam. Saka siya pakawalan kapag nakalabas na ang sanggol. Baka kasi kung anong gawin sa atin ng kaibigan niyo. Alalang-alala ang mukha ni Roman at Alona para kay Solen. Naaawa sila sa babae dahil sa maikling panahon lang nangangayayat na agad ito. Dulot daw iyon ng aswang na sanggol. Tulungan ninyo akong ilipat siya sa lamesa at igapos muli. Nararamdaman ko lalabas na ang sanggol. Pakibilis! Parang hindi ko na makukontrol ang sarili ko. Inuutusan niya akong saktan kayo. Buong lakas na binuhat ni Roman ang babae. Pagkatapos ay mabilis nilang iginapos sa lamesa. Kumuha na si Alona ng pangtakip para sa inaabangang paglabas ng sanggol. Ayan na siya. Sige, iiri mo iha. Iiri mo lang. Iiri! Makailang ulit nang umiri ang babaeng si Solen. Mga ilang sandali lang, nailabas niya na rin ang bata. Ngunit sa halip na iyak ng bata ang kanilang narinig, pag-angil ang ginawa ng sanggol na tila galit na galit ito sa albularyo. Maging si Roman at Alona ay takot na takot din sa hawak ni Mang Sito. Parang 1 taong gulang na ang bata. Marami ng buhok maging sa katawan, higit sa lahat. Parang merong maliit na bakpak sa likuran. Mahaba ang kuko, matulis din ang dulo ng tenga at lumabas din ang dila. Inihagis ng albularyo ang sanggol at tumbama pa iyon sa pader. Mabangis na aswang yan! Kahit sanggol pa hindi siya pwedeng mabuhay na kasama ng tao. Kitang-kita nilang tatlo kung paanong tumayo ang sanggol na aswang para itong matanda na nakakaintindi sa mga nangyayari. Manong, hindi ba tayo aatikin yan? Hindi ko alam. Aswang yan. Hindi yan marunong maawa. Natigil na lamang sila sa pangamba nang magsalita na si Solen. Anak, pakiusap. Huwag mo silang saktan. Mga kaibigan ko sila. Nang sabihin iyon ng babae, tumigil sa pag-angil ang batang aswang para itong naging normal na bata at nanahimik na lang. Umalis ka na, anak. Bago ka pa makita ng ibang tao. Parang gagambang gumapang ang sanggol na aswang palabas. Nang mawala ang aswang, saka lamang nila nilapitan si Solen. Sis, ayos ka lang ba?
Napangiti na lamang si Solen. Umikot ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Gabi na magkamalay si Solen. Kahit paano, bumalik na rin ng kaunti ang kanyang lakas. Pero masakit pa rin ang kanyang puwerta ng mga sandaling yun. Nasa loob na siya ng isang silid. Malinis na rin ang kanyang suot. Nakita niya sa gilid na natutulog na si Alona na nakabanday sa kanya. Nang bumangon siya, nagising din ang babae. Sis, nasan si Roman? Ang albularyo? Lumabas sila para bumili ng lulutuin. Yung mas nakakapagbalik agad ng lakas mo. Yung... Bigla na lang nag-alinlangan si Solen nang tawagin ang anak na iniluwal niya. Para kasi sa kanya, mahirap na ituring na anak ang isang hindi naman tao. Yung sanggol na iniluwal mo, hindi mahanap nila Roman. Pero ang mahalaga, ligtas ka na. Kung nasan man ang aswang na yun, hindi ka na dapat mangamba. Unless anak ang turing mo doon. Hindi ko alam. Natatakot ako. Pero nakokonsensya ako na pabayaan lang siya. Wala akong nararamdaman na pagmamahal sa batang yun. Pero bakit ako nag-aalala? Siguro, dahil ganyan talaga kapag ina ka na. Pero sis, ipapaalala ko lang hindi siya tao. Huwag mong hayaan na mahulog ka sa batang yun. Aswang siya. Delikado siya sis. Banta siya ng buhay ng lahat. Kahit pa sa'yo. Sumang-ayon naman si Solen. Naiintindihan niya ang kanyang kaibigan. Siya nga pala kanina. Umuwi ako sa amin. Nakita ko si Carding. Hinahanap ka. Sa tingin ko, kailangan mo nang umuwi kapag ayos ka na. Kapag nalaman niyang nanganak ako, baka kung anong gawin niya sa akin. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala sis. Sasamahan kita sa bahay niyo. Sa ngayon, kailangan mo munang umuwi. Tapos, tapusin mo na ang dapat tapusin. Wala naman siyang magandang dulot sa'yo. Sana kayanin ko. Kasi yun na rin naman ang balak ko. Napatigil sa pagsasalita si Solen nang makarinig sila ng pamilyar na boses sa labas. Galit na galit ang tinig ng lalaki. Malakas na katok din ang ginawa nito. Sis! Si Carding! Nanlaki ang mga mata ni Solen, kinakabahan. Ngunit ganun pa man, huminga siya ng malalim. Haharapin niya na ang lalaki kahit ano pang mangyari. Mahilo-hilo pa ng bahagya ang babae nang tumayo ito. Inalalayan ito ni Alona sa paglalakad. Pagbukas nila ng pinto, walang pakundangang pumasok ang lalaking si Carding sa bahay. Ano ha? Wala ka ng balak umuwi? Bakit kasi nandito ka? Akala mo ba hindi ko alam kung kanino ba ito? Ginagawa mo ba akong tanga? Hindi makapagsalita si Solen ng mga sandaling yon. Huwag ka rito mag-iskandalo! Mahiya ka naman sa may-ari ng bahay! Bakit naman ako maiiyak kay Roman? Siya ba nahiya na ibahay dito ang asawa ko? At kasama ka pa talaga? Anong ginagawa niyo dito? Threesome kayo, no? Masarap ba, ha? Mas masarap ba kapag tatlo? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo! Tatawag ako ng pulis! E di tumawag ka! Sasamahan pa kita! Inang to, konsentidor ka, Alona! Alam mo namang mali ang ginagawa ni Solen. Ayos lang sa'yo. Carding, ano ba? Hindi ako nanlalalaki. Manahimik ka nga. Hindi ka nanlalalaki? Anong tingin mo sa akin, sanggol? Anong ginagawa mo sa bahay ng isang lalaki? Bahay-bahayan, ano? Magsalita ka. Sabihin mo, gusto mo lang magpabuntis sa iba kasi akala mo ako baog. Ikaw ang baog, tanga, hindi ako. Sinampal ni Solen ang lalaki. Sa lakas ng pagkakasampal, tumalsik pa ang pustiso ng lalaki sa lapag. Dahil doon, nanggalaiti si Carding. Hinila niya ang buhok ni Solen ng marahas. Ano ba? Nasasaktan ako. Sige, saktan mo si Solen! Ipapapulis na talaga kita! Nakatikim ng sampal si Alona mula kay Carding. Napaupo sa sahig ang babae.
Sakto namang dumating si Roman at Mang Sito. Hinila nila si Carding palayo sa babae. Nagawa pang sapakin ni Roman si Carding, pero nagulat sila nang maglabas ng baril si Carding. Binaril nito si Roman sa balikat, samantalang natigilan naman si Mang Sito at Alona. Gago ka, Roman! Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makamubon! Sige! Subukan niyo makialam kung ibabarin ko kayo! Solen! Halika na! Mag-usap tayo sa bahay! Hinaltak ni Carding ang asawa paalis. Wala silang kamalay-malay sa eksenang yun. May isang nilalang na nanunood sa mga nangyayari. Isang nilalang na nangangalit din ang kalooban para kay Carding. Walang iyak ang babae ka? Kaya pala ayaw mo magkanak sa akin? Dahil gusto mong si Roman ang magpabuka ka sa'yo? Napakalandi mo! Wala kang alam! Wala kang alam sa pinagdaanan ko para lang tanggapin mo ko! Hindi mo mabibilog ang ulo ko, Solen! Hindi ako tanga! Pag-uwi nila ng bahay, marahas na itinulak ni Carding ang babaeng si Solen. Tumama pa ang dalaga sa kanto ng pinto. Pero noong mga sandaling yun, wala nang pakialam si Carding sa kanya. Ang iniintindi na lamang nito ay ang kanyang galit. Kung papatayin mo ko, patayin mo na lang ako! Para ano? Para iwan mo ko sa lahat ng sinira mo? Hindi! Ikaw ang ipakukulong ko para sa kalandian mo! Hindi kami naglalandian ni Roman. Oo, doon ako nakitulog. Pero kasama ko si Alona. Hindi ko kasama sa kwarto si Roman. Nakitulog ako ron dahil may nangyari sa akin na ayokong malaman mo. Kasi unang-una sa lahat, alam ko naman na wala ka rin pakialam sa akin. Kahit anong paliwanag mo, hindi kita paniniwalaan. Walang totoo sa mga sinasabi mo. May kinuwang lubid ang lalaki. Anong gagawin mo sa akin? Hindi ka makakaalis. Dito ka lang. Ginapos ng lalaki si Solen. Mas maigpit ang pagkakagapo sa kanya. Halos mabali na nga ang kanyang mga kamay. Pakawalan mo ako rito! Walang iya ka! Para ano? Para maglandi ka na naman? Si Raulo! Maligas ka dyan! Lumabas ng bahay ang lalaki. Kinandado nito ang pintuan at naiwang mag-isa si Solen. Hayop ka talaga! Sana hindi nilang ikaw ang pinakasalan ko! Demonyo! Hinang-hina si Solen ng mga sandaling yun dahil sa kaiiyak at kasisigaw, wala na siyang nagawa. Makalipas ang halos 3 oras, hindi pa rin bumabalik ang kanyang asawa. Nakatulala lamang si Solen sa sahig nang biglang marinig ni Solen na may kumakalabog sa bintana nila na para bang pinipilit na buksan ang bintana. Alona? Tinawag niya ang kaibigan nang akalain niya na si Alona ang naroon, ngunit wala namang tumutugon. Alona, ikaw ba yan? Mga ilang sandali lang, nawasak na ang bintana. Nanlaki ang mga mata ni Alona nang makitang may pumasok na bata. Ang taas nito ay parang kasing taas ng 2 taong gulang na bata. May dala itong patay na manok. Yun ang batang aswang na iniluwal niya. Wala pa isang araw, mabilis na lumaki ang bata. Sa puntong yun, normal lang ang itsura ng batang yun. May pagkakahawig sa kanya, lalo na ang mga mata. Nagtayuan ang mga balahibo ni Solen nang makitang naglalakad iyon papalapit sa kanya. Wala pang suot ang batang lalaki. Anak! Tiningnan siya ng bata. Sandali itong nakipagtitigan sa kanya. Kung gaano ka-inosente ang itsura nito, ganon din kadelikado ang pagiging aswang ng bata. Tumingin ang bata sa mga pasang tinamo ni Solen. Tila ba nag-aalala ang batang yun sa kanya, lalo na nang makita ang dumudugo niyang labi. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagpalit ng anyo ang musmus.
Pumangit ang mukha nito at tuluyan ng naging aswang. Nakaramdam ng takot si Solen sa pag-aakalang sasaktan siya, pero mabilis lang itong gumapang palabas ng bintana. Nang mga sandaling iyon, napagtanto ni Solen na hindi siya gustong saktan ng kanyang anak na aswang. Sa halip, nakita ni Solen na nais siyang protektahan ito. Lumipas pa ng lumipas ang mga oras, ay nanatili pa rin mag-isa ang babae. Umiiyak pa rin siya, pero wala siyang maramdamang sakit. Maya-maya lang, narinig niya ang malakas na usapan sa labas. Kahit gabing-gabi na, tila nataranta ang mga tao sa labas. Hey, nako! Totoong aswang yun! Kaso maliit na aswang! Ay, naku, oo nga! Inatake raw yung mga naging inuman eh! Ay, sugatan yung isang lalaki eh! Yung isa nga, abay tapyas ang tenga! Iyon ang sabi! Ay, naku po! Nakakatakot naman talaga! Ay, bakit nagkaroon ng aswang dito? Ang unang pumasok sa isip ni Solen ay ang anak niyang aswang. Nangyayari ng kinakatakutan ko. Nambibiktima na siya. Nanginginig ba ang kamay ng babae habang nagsasalita? Takot at nababahala, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang magawa para pigilan iyon. Nagdasal na lamang siya na sana'y may tumulong sa kanya, at dininig naman ng Diyos ang kanyang dasal dahil magkakasunod na katop ang kanyang narinig. Sis! Ako ito, si Alona! Nabuhayan ng dugo ang babae. Sa bintana ka dumaan. Nagmamadali si Alona na pumasok ng bintana. Kumusta si Roman? Ayos lang ba siya? Ayos lang si Roman. Daplis lang naman yun eh. Sinamahan na siya ni Mang Sito sa ospital. Ikaw, sarili mo muna dapat ang iniisip mo. Solen, magulo na ang lugar natin. Yung anak mo, marami na siyang inaatake. Una yung mga alagang manok lang. Ngayon, yung mga lasing na nagiinuman sa gilid ng bilyaran, sila naman ang inatake. Kailangan mo makaalis dito. Baka mamaya, pati ikaw ay mapahamak. Kumuha ng kutsilyo si Alona. Buong pagsisikap nitong pinutol ang pagkakatali kay Solen. Sumunod ka sa akin. Aalis tayo rito. Pupunta tayo kay Roman sa ospital. Tapos, ititira ka namin sa bayan. Lalayas tayo sa asawa mong demonyo. Sis, maraming salamat. Ay nako, huwag ka muna magpasalamat. Alika na, tara na. Inalalayan ni Alona si Solen. Marahan silang sumamba sa bintana at lumabas. Pagdating lamang nila ng kalye, tanaw na nila ang ilang tao na lumabas na rin ng bahay. Natataranta ang mga tao dahil sa sinasabing batang aswang na umaatake. Paano tayo makakaalis? Anong oras na? Wala nang masasakyan. Napahawak pa si Solen sa kanyang ulo nang maramdaman ang pagkahilo, para siyang mabibinat sa lahat ng kaguluhang nangyari. Sis, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kung kaya lang kitang buhatin eh. Pero di bale, makakarating din tayo sa terminal. Magbabaka sakali tayo na may sasakyan pa roon. Habang natataranta ang ilang tao sa kanilang barangay, nasa gilid lang sila ng kalsada na naglalakad. Nakadagdag pa ng takot ni Solen na kahit medyo lumalabon ang paningin niya, ay lingon pa rin siya ng lingon. Pagdating nila sa kanto, narinig nila ang malakas na tungal ng batang aswang. Nakita pa nila iyon na lumundag papunta sa kabilang bahay. Pero ang mas nakapangingilabot kay Solen ay ang lalaking si Carding. Natanaw nila ang lalaking nakatingin din sa kanila. Malas! Dito, bilis! Nagmamadali ang dalawa na umiba ng direksyon nang makitang tumatakbo si Carding patungo sa kanila. Mabilis ang kanilang paglakad. Dumaan sila sa maliit na daan
na tanging tricycle lang ang nagkakasya. Sa ganung oras, wala nang gaanong dumadaan doon. Sige! Humakbang pa kayo! Napatigil ang dalawa sa sigaw na yun. Inabutan sila ng lalaki habang nakaamba ang baril nito. Pakiusap, Karding. Hayaan mo na ako. Total, hindi naman kita mabigyan ng anak eh. Hindi bang sabi mo, iiwan mo ako kapag hindi kita nabigyan ng anak? Kaya pakiusap naman oh. Hayaan mo na ako. Wala naman akong pakialam sa'yo eh. Ang hindi ko lang matanggap ay tatakasan mo ko pagkatapos mo kong iputan sa ulo. Hindi kita niloko. Walang namamagitan sa amin ni Roman. Mabuti sumama ka sa akin. Kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala. Halika, dali! Walang masasaktan kung sasama ka na maayos. Hindi! Hindi sasama si Solen sa'yo! Gagawin mo lang impyerno ang buhay niya! Manahimik ka! Huwag kang umepal! Napatingin silang lahat sa paligid nang makarinig sila ng tila umaangil na hayop. Dahil doon, naisipan ni Solen na sabihin ang totoo. Nabuntis ako, pero hindi sa tao. Pinagsasabi mong praning ka ba? Sa pagiging desperada ko mabigyan ka ng anak, naghanap ako ng nagre-ritual. Oo, nagritual ako para maanakan mo ko. Kasi naniniwala ako na nasa akin ang problema, kaya kumapit ako ron. Pero hindi ko alam na yung matandang nagritual sa akin ay may iba palang balak. Naglagay siya ng batang aswang sa sinapupunan ko. At mabilis siyang lumaki. Kanina ko lang siya inilabas. At nakita mo naman kung anong nangyayari, di ba? Nanggugulo na siya. Oo, Karding. Anak ko ang aswang na yon. Sa akin siya lumabas. Tama lang talaga ang desisyon ko na makipaghiwalay sa'yo. Baliw ka na! Kung ano-anong sinasabi mo. Paano mo magiging anak ang aswang na yon? Eh wala ka namang dugo ng aswang. Totoo ang sinasabi niya! Kung ayaw mong maniwala, bahala ka! Eh kung barilin kaya kita, ha? Ang daldal mo! Nabitiwan ni Karding ang baril nang isang nilalang na maliit ang gumapang papunta sa kanya. Kinagat ang kanyang kamay. Agad din namang sumirit ang dugo nito. Gulat na gulat ang dalawang babae sa nangyari. Ang batang aswang ay galit na galit kay Karding. Nasa aktong kukunin pa ni Karding ang baril. Pero lumandag na uli ang batang aswang at kinagat na naman siya sa liig. Halimaw! Halimaw! Halimaw kaya! Wala nang nagawa si Karding nang pumaibabaw sa kanya ang batang aswang. Pinagkakalmot ang lalaki. Halos hindi makilala si Karding sa dami ng hiwa nito sa muka. Hindi pa nakontento ang batang aswang. Kinaukaw pa nito ang tiyan ni Karding hanggang sa tuluyan ng lumabas ang mga lamang loob. Nilapa ng bata ang lamang loob ni Karding na parabang normal lang ang pagkain niya noon. Wala namang lumalabas na salita sa bibig ni Solen at Alona. Pareho silang kinilabutan sa kanilang nasaksihan. Apo, tama na yan. Biglang dumating ang matandang pinagsimula ng lahat. Sa sinabing iyon ng matanda, saka lamang tumigil ang batang aswang para itong bumaid at lumapit sa matanda. Kahit na aswang ito, marunong siyang kumilala ng ina. Alam niya kung saan siya galing. Ang ginawa niyang yan ay parte ng pagmamahal niya sa iyo. Ayaw niya na may nananakit sa nanay niya. Sinuklian niya lamang ang pagdadala mo sa kanya. Ganun pa man, sa oras na kunin ko siya, ay wala na siyang pakialam sa'yo. Malaya kang mabuhay ng walang iniintinding anak na aswang. Masakit mang isipin, pero ginamit lamang kita para magparami ng lahi. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa dami ng sinubukan kong babae.
Sa'yo lang ang may matagumpay na panganganak. Nakatingin lamang ang batang lalaki kay Solen na noong mga sandaling yun ay bumalik na sa dating anyo. Niloko mo ko. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kasalanan mo ang lahat kung bakit ganito ang buhay mo. Kung hindi mo sana hinayaan ang asawa mo sa maling pananaw niya sa pagkakaroon ng anak, ay di sana'y maayos ang buhay mo. Masyado mong ibinaba ang sarili mo para lang abutin ang kagustuhan ng asawa mo. Tandaan mo ha, hindi magandang nagpapakatanga tayo sa mga taong hindi naman tayo totoong mahal. Pero salamat pa rin dahil ngayon may maituturing na akong apo. Mag-iingat ka palagi at kami ay mamumuhay ng malayo sa mga tao. Tumalikod na ang dalawa at kaswalang na naglakad, samantala naiwan naman sila sa harapan ng katawan ni Carding na lasug na lasug. Umalis na tayo rito. Baka mapagbintangan pa tayo. Naglakad na ang dalawa. Maswerteng may masasakyan ba't nakarating sila sa ospital. Matapos ang mga pangyayari, pinili na lang din ni Solen na mamuhay kasama ang kaibigang si Alona at Roman, at sa tulong naman ni Mang Sito, unti-unting lumakas ang katawan ni Solen dahil sa mga halamang gamot. Ang karanasan na yun ay maituturing niyang bangungot, ngunit hindi maikakaila ni Solen na maraming aral ang natutunan niya roon. Sa ngayon, sinusubukan ni Solen na mamuhay ng mapayapa kasama ang taong totoong nagmamahal sa kanya.